5 minutos kong Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal kong Jesus, bilanggo ng pag-ibig, na nananatili araw at gabi sa maraming tabernakulo sa mundo, naghihintay sa aming mga pagbisita, aming mga gawa ng pag-ibig at aming mga mapagpakumbabang panalangin. Ikaw, na dahil sa walang hanggang pag-ibig ay nanatili sa amin, kahit na madalas kang nakakalimutan, binabaliwala o kahit na hinahamak. Panginoon ng tabernakulo, may-ari ng mga puso, dagdagan ang aking pananampalataya dahil madalas itong mahina at nag-aalinlangan. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging maawain tulad mo sa akin. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking mga hakbang sa landas ng katuwiran at huwag mong pahintulutan na lumayo ako sa iyong landas. Panginoon ng pag-ibig, pagningasin mo ang aking puso ng apoy ng iyong pag-ibig, upang araw-araw kitang mahalin ng mas malalim at sa aking buhay ay palaging may isang sagradong lugar na nakalaan lamang para sa iyong presensya. Minsan, sa katahimikan ng aking kaluluwa, nagtatanong ako ng may pagpapakumbaba at pananabik. Ano ba talaga ang gusto mo sa amin, Panginoon? Hindi laging madaling hanapin ang mga sagot sa malalim na tanong na ito na tumitibok sa aming kalooban. Ang ilan ay tila malinaw, tulad ng sinag ng banal na liwanag. Mahalin ka ng higit sa lahat at ang kapwa tulad ng ating sarili. Bantayan ang ating kaluluwa sa estado ng biyaya, na sumasalamin sa iyong pag-ibig sa mundo at palaging hangarin ng may pag-asa at tiwala ang kabanalan. Gayunpaman, ang iba pang mga sagot ay tila maingat na nakatago sa pinakamalalim na sulok ng ating puso. Naghihintay na linangin natin ang kinakailangang pagkilala upang matuklasan ang mga ito, na ginagabayan ng banayad na tinig ng Espiritu Santo. Naaalala ko ang isang kwento na nabasa ko noon. Isang kwento na hanggang ngayon ay kumikiliti pa rin sa mga hibla ng aking puso at nagpupuno sa akin ng pag-asa. Ito ay kwento ng isang lalaki na sa paningin ng mundo ay tila ganap na ordinaryo. Ang kanyang buhay ay walang malalaking gawa na nakakatawag pansin o mga sandali ng kabayanihan na ipinagdiriwang. Siya ay isang inhinyero, isang taong nabubuhay ng simple at mapagpakumbaba. Nagmimisa siya tuwing umaga, tumatanggap ng mga sakramento ng may debosyon at ginagawa ang kanyang trabaho ng may kasipagan at pagmamahal. Ang kanyang buhay ay lumipas sa pagitan ng maliliit na pang-araw-araw na gawain, na ginawa ng may dedikasyon na mauunawaan lamang kapag ang puso ay puno ng Diyos. Nang siya ay mamatay, binanal siya ng Papa. Ang balita ay ikinagulat ng marami, maging ang kanyang kasambahay, na bumulalas ng may pagkamangha. Bakit siya binanal? Kung ang tanging ginawa niya ay tuparin ang kanyang mga pang-araw-araw na tungkulin. Ang sagot na natanggap niya ay isang di malilimutang aral para sa ating lahat. Talaga naman kaya, dahil tinupad niya ng perpekto ang kanyang mga pang-araw-araw na tungkulin, na pinupuno ang mga ito ng pag-ibig kay Kristo. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa akin na ang kabanalan ay hindi palaging nasa malalaking nakikitang gawa, ngunit sa tahimik na katapatan, sa patuloy na pag-ibig at sa pang-araw-araw na pagbibigay ng ating puso sa Diyos. Nagbibigay inspirasyon ito sa akin na hanapin ang kadakilaan sa maliit, na gawing pambihirang alay ng pag-ibig ang bawat ordinaryong gawain. Mahal kong Jesus, tulungan mo akong mabuhay ng ganito, na may pusong laging handang mahalin ka sa bawat sandali at sa bawat detalye ng aking buhay.
Ang kwentong iyon ay nagdadala sa akin upang magnilay ng malalim tungkol sa tunay na kahulugan ng kabanalan. Madalas tayong mahulog sa bitag ng paniniwala na ito ay maaabot lamang ng mga dakilang misyonero, martir, o yaong mga gumagawa ng nakikitang mga himala. Ngunit walang mas malayo sa katotohanan. Ang kabanalan na inaasahan ng Diyos sa atin ay wala sa kadakilaan, ngunit sa kasimplihan, sa mga pang-araw-araw na gawa na ginagawa natin ng may pag-ibig, pasensya at pasasalamat. Nasa ordinaryo kung saan nakatago ang lihim ng pambihira. Kapag pinahintulutan nating baguhin ng pag-ibig ang lahat, ang buhay ay nag-aalok sa atin ng di mabilang na pagkakataon upang magtanim ng maliliit na binhi ng kawalang hanggan sa pamamagitan ng ating mga kilos at pinakasimpleng gawa. Bawat ngiti na iniaalok sa isang hindi kilala at bawat gawa ng pasensya sa isang mahal sa buhay ay parang maliliit na sinag ng liwanag. Bawat gawain na ginawa ng may pag-iingat at bawat salita ng paghihikayat para sa mga nanghihina ang loob ay tumatagos sa mga anino ng mundong ito. Kung matutunan lamang nating ialay ang bawat isa sa mga kilos na ito sa Panginoon, ang mga ito ay magiging tunay na hiyas, mamahaling bato na magniningning sa kawalang hanggan. Tulad ng sinabi ni San Juan Pablo II, El amor explica todo y lo da todo. Sa pag-ibig nakasalalay ang susi upang mahanap ang kahulugan at kadakilaan sa tila walang kabuluhan. Naaalala ko ang isang pangungusap na sinabi sa akin ng isang kaibigang pari at patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking puso. Hindi natin kailanman malalaman kung gaano kalaki ang epekto ng ating maliliit na gawa sa buhay ng iba. Marahil ang isang mabait na salita o isang gawa ng walang pag-iimbot na pagkabukas palad ay maaaring maging mitya na magliliwanag sa isang pusong nasa kadiliman. Ang simpleng pagiging naroroon sa buhay ng isang tao sa tamang oras ay maaaring maglapit sa isang sugatang kaluluwa sa awa ng Diyos. Ang maaaring tila walang kabuluhan sa atin sa mga kamay ng lumikha ay nagiging isang makapangyarihang instrumento ng biyaya. Kung maaari lamang nating masilayan, kahit na sa isang sandali, ang kaluwalhatian at kagalakan na inihanda ng Diyos para sa atin sa langit, tatakbo tayo ng may sigasig tungo sa kabanalan. Walang sakripisyo na magiging masyadong malaki. Walang pagtalikod na masyadong masakit. Dahil sa huli, ang landas tungo sa kabanalan ay walang iba kundi isang landas ng tiwala at pag-ibig. Magtiwala ng lubos sa Diyos. Ipaubaya ang ating sarili sa Kanyang mga kamay, tulad ng isang bata sa bisig ng kanyang ama. At mahalin siya ng buo nating pagkatao habang tinutupad natin ang ating pang-araw-araw na responsibilidad. Bawat aksyon, bawat salita, bawat desisyon ay maaaring maging alay ng pag-ibig na nagpapabago hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga nakapaligid sa atin. Ang kabanalan ay hindi isang destinasyon na nakalaan lamang para sa ilan, ngunit isang imbitasyon na ipinaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ang panawagan na mabuhay ang ating pang-araw-araw na buhay na may pusong puno ng pag-ibig, na may di natitinag na tiwala at may taimtim na pagnanais na lumakad ng kamay sa kamay kasama ang ating lumikha. Kaya, hakbang-hakbang, araw-araw, lumalapit tayo sa langit habang nag-iiwan tayo sa likuran ng isang bakas ng liwanag at pag-asa sa mundong ito. Purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus na nasa sakramento. Puso ni Jesus, matatag kaming naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar.
Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pagningasin mo ang aming puso ng apoy ng iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga malayo sa iyo. Gabayan mo ang mga makasalanan tungo sa iyong awa at iligtas mo ang mga kaluluwang higit na nangangailangan nito. Puso ni Jesus, aliwin mo ang mga nagdadalamhati. Palakasin mo ang mga mahihina at panibaguhin mo ang aming pag-asa sa iyong walang hanggang kabutihan. Matamis na puso ni Jesus, maging aming kanlungan sa mga bagyo ng buhay. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay at sa lahat ng nagdurusa sa mundo. Matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin ka namin ng higit araw-araw at ang aming buhay ay maging salamin ng iyong pag-ibig. Luwalhati pag-ibig at pasasalamat sa sagrado puso ni Jesus. O puso ng pag-ibig, inilalagak ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Dahil bagaman natatakot ako sa aking kahinaan, lahat ay inaasahan ko mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Panginoong Jesus, hinihiling namin para sa simbahan, para kay Papa Francisco, para sa aming mga obispo, pari at diakono. Hinihiling namin na liwanagan mo sila, palakasin mo sila at pabanalin mo sila sa kanilang misyon. Hinihiling din namin para sa mga kaluluwang higit na nangangailangan ng iyong awa. Kasama namin ang mga may sakit, mga naghihingalo, ang mga nabubuhay sa material o espiritual na kahirapan, ang mga nawalan ng pananampalataya o malayo sa iyo. Sagrado puso ni Jesus, protektahan mo kami at gabayan mo kami palagi sa landas ng pag-ibig at katotohanan. Jesus, sa iyong presensya natatagpuan namin ang kaaliwan, kalakasan at kapayapaan. Salamat sa pananatili mo sa amin sa kabanal-banalang sakramento. Salamat sa pakikinig mo sa amin. Kahit na ang aming mga salita ay hindi kayang ipahayag ang lahat ng aming dinadala sa puso. Tulungan mo kaming mabuhay araw-araw bilang alay ng pag-ibig para sa iyo. Magtiwala sa iyong perpektong plano at maging instrumento ng iyong pag-ibig sa mundo. Naway, ang aming maliliit na pang-araw-araw na gawa ay kalugdan mo. Naway, ang aming buhay ay sumalamin sa iyong liwanag. At naway ang aming puso ay laging magningas sa pagnanais na mahalin ka ng higit. Kabanal-banalang sakramento ng altar, kami ay naniniwala, sumasamba, umaasa, at nagmamahal sa iyo. Humihingi kami ng tawad para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus na nasa sakramento. Salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito ng panalangin at sa pagpapahintulot sa amin na lumapit sa iyo. Tulungan mo kaming maging saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. Naway ang pagninilay na ito ay umantig sa puso ng maraming kapatid at magbigay inspirasyon sa atin na mabuhay araw-araw ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Amen. Kung ang pagninilay na ito ay naging pagpapala sa iyo, ibahagi ang mensaheng ito sa iba. Sama-sama, palaguin natin ang komunidad ng panalangin ito at dalhin ang mas maraming puso sa paanan ni Jesus na nasa sakramento. Mag-iwan ng komento na may panalangin ng pasasalamat o isang kahilingan at patuloy tayong manalangin ng sama-sama sa mga espesyal na sandali ng pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Naway maghari ang sagrado puso ni Jesus sa ating buhay. Amen.